Ma, ayoko talagang uminom. Medical report, malinaw ang nakasaad. Ang tsansa kong magbuntis ng natural, halos zero. Wala itong silbi. Kung inumin mo, gagana. Sabi ng master, epektibo raw. Halika na at uminom. Ma. Saan ka pupunta? Uminom ka, gagana. Ma, ayoko talagang uminom. Matalaga. Boss Lou. May balita mula sa hospital na ang sperm na naimbak dati ay naaksidente at ginamit sa artificial insemination. Ngayon, ang babae, nasa hospital na, handa na para sa operasyon. Ano pa ang hinihintay mo? Pumunta ka na sa hospital. Ah, Sa wakas, may apo na ako. Milagro, milagro. Miss Lynn, uulitin ko sa'yo, simula bata, malnutrisyon ka, at may espesyal kang katawan. Kung gagawin mo itong operasyon, ang tsansa mong natural na magbuntis ay napakaliit, halos masasabing hindi ka na talaga mabubuntis. Sigurado ka bang gusto mong gawin itong operasyon? Sigurado ako. Ako, imposible na manganak para sa kabit. Ngayon, anibersaryo namin ni Ming Xuan. Maagang umuwi para sorpresahin siya. Ming Xuan, resulta ng IVF ni Lin Fangqing. Ano na, yung nasa tiyan niya? Pero ang baby natin, dapat walang mali. Huwag kang mag-alala, baby. Si Lin Fangqing na iyon, nagtagumpay na sa IVF. Pagkatapos niyang manganak, makikipag-break ako sa kanya. Ang dinadala ko. Si Ming Xuan pala, ang anak niya sa kabit, 3 taong relasyon. Binigay ko lahat sa kanya, pero ginawa niya akong isang kasangkapan. Sayang, kambal pa sana. tigil. Tigil. Ito ang anak ko. Kung wala ang pahintulot ko, walang pwedeng mag-opera. Paano nangyari? Hindi talaga kita kilala. Paano naging anak mo ito? May problema sa ospital. Yung sperm ko at yung egg mo nagmatch. Ito ang inisyu ng ospital na opisyal na patunay. Paano nangyari ito? Alam ko. Biglaan ito. Pero dahil nangyari na, pananagutan kita at ang ating anak. Magpakasal tayo. Buhay na ako ng 20 taon. Hindi ko inakala. Napakasal ako dahil sa medical error, parang nag-unbox ng asawa. Mr. Lu, diba? Dahil kasal na tayo, pwede ba akong magtanong? Anong trabaho mo? Ako. Medyo mahirap lang kami. Walang bahay at kotse. Nagsusumika pa ako ngayon. Itago muna ang identity ko. Kung siya ay mahilig sa pera, para iwas sa pagkalugi. Eh ikaw, lumipat ka na sa bahay ko. Ha? Buntis ako, kaya lumipat ka para alagaan ako. Para makatipid sa upa. Pambili ng gatas ng bata. Okay. Malaki pala bahay mo. Pero, 1 kwarto lang. Saan ako matutulog? Siyempre, sa akin ka matutulog. Bakit? Kasal na tayo. Gusto mo pa bang maghiwalay ng kwarto? Gusto mo matulog? Sa sofa? May laman ng sofa. Baka kailangan mo itong ayusin. Tulong! Nakalimutan kong itago kanina. Ingat.
Yan. Buntis ka na? Mag-ingat ka sa paglalakad. Ako, maliligo na ako. Oy. Ano? Pumunta ka dito bukas. Sa wakas, may apo na mahal kong apo na lalaki. Ako bilang lola, dapat ko siyang puntahan. Si Ma. Pumunta ka. Huwag mong ipakita kung sino ka. Alam ko na. Ma, bahala na ako. Magtiwala ka. Ma. Ma. Ikaw si Fancheng, di ba? Eto. Ito ang regalo ni Ma para sa'yo. Ma, wag! Ang mahal naman ito. Hindi ko matatanggap. Anong mahal? Hindi naman. Ang pulseras na ito, bagay na bagay sa'yo. Isuot mo na pang-alaga sa katawan para sa kaligtasan ng bata. Tanggapin mo. Ay, isuot mo lang yan. Huwag mong tanggalin. Hanshao, kausapin mo si Ma para sa akin. Ang mahal talaga nito. Hindi ko matatanggap. Hanso, huwag kang makialam diyan. May dala akong pampalakas. Ibigay mo kay Fangsing para ipanluto ng sabaw. Buntis siya ng kambal. Napakaubos ng enerhiya. Kailangan niyang magpalakas. Ma, magkano ba ito? Hindi ko talaga matatanggap. Anong pera? Wala yan. Galing sa mga kamag-anak sa probinsya. Hindi naman mahal, basta galing sa puso. Huwag mo itong dibdibin. Ito ang maalamat na Tianshan Snow Lotus. Naku, nakalimutan ng balot. Sinabi ni Hanzo, huwag ibunyag ang identity. Mga kamag-anak ko sa probinsya. Taga-bundok sila. Ang mga ito, sariling produkto nila. Ito. Hehe, maganda lang ang packaging para may dating pagregalo. Actually, hindi naman mahal. Kunin mo lang. Oo nga, oo, tama iyan. Mabagal ang mga taga-bundok. Mahilig sila sa mga ganito. Mga makulay na packaging. Sa totoo lang, mga ordinaryong bagay lang. Buntis ka ngayon. Kailangan mong kumain ng masustansya. Huwag kang mahiya. Tatanggapin ko na. Salamat, Ma. Iyan naman. Hanshao, nagdala ako ng prutas. Dapat kumain ng prutas ang buntis. Maghugas ka ng prutas. Para kay Fanching. Huwag kang mag-alala, Ma. Ayos lang ako. Hello, kayo po ba si Miss Lin? Hello, ako nga. Ako si Lin Fangxing. Sige, Miss Lin. Congrats, nakapasa ka. Bukas ng 10 a.m. sa headquarters ng Lu Group. Nakapasa ako. Sige. Bukas ng 10 a.m. Eksakto akong darating sa headquarters ng Lu Group. Le Group. Oo nga. Kayo dalawa? Anong meron? Wala lang. Sakto nagtatrabaho rin ako doon. Talaga? Ang swerte. Ang galing. Ihahatid kita sa trabaho bukas. Si, Gusto mo ba? Sasamahan kita pataas? hindi na. Sige, magtrabaho ka na. Pagkatapos ng interview ko, i-text kita. Oh. Bye! Bye. Oy, hindi ba ito si Lin Fangching? Hindi mo ba sinabi? Hihiwalay ka kay Lu Mingxuan. At magpapa-ospital ka pa? Magpapa-opera? Bakit? Ngayon nagsisi ka? Alam mo na pumunta kami sa headquarters ngayon? Sinadya mong pumunta harangin si Lu Mingxuan. Makipagbalikan. Pumunta ako sa Luz para sa seryosong bagay at kay Luming Xuan walang kinalaman kahit piso. Huwag kang mag-assume. Seryosong bagay? Anong seryosong bagay ang meron ka? Malamang napag-isipan mo na at gusto mo nang ilabas ang anak natin. Kung marunong kang umintindi, ilabas mo ang bata, mabibigyan kita ng pera bilang bayad. Luming Xuan, nabulag ako noon. 3 taon akong sumama sa'yo. Akala mo, gusto ko pang makipag-ugnayan sa'yo. Huwag kang mag-feeling. Pumunta ako ngayon sa Luz para sa interview. Hindi para makipag-usap ng walang kwenta sa inyo. Hahaha. Interview? Akala mo ang Luz anong klaseng lugar? Ikaw, papasok ka? Lin Fangxing. Alam kong gusto mo ako, pero ngayon, ang mahal ko ay Kexin. Sa paningin ko, ikaw ay isa lang tool. Luming Xuan, uulitin ko. Pumunta ako sa Luz
para sa interview. Tsaka, kasal na ako. Ang bata ay sa amin ng asawa ko. Wala kayong kinalaman. Kung ganon, yung bata ayaw na namin. Huwag mo akong hawakan. Ikaw. Mingshuan, tingnan mo siya. Tinulak niya ako. Ang sungit niya. Lin Fangxing, sinaktan mo siya? Mag-sorry ka sa kanya. Mingshuan, tama na. Ang ganyang babae kailangan ng leksyon. Ngayon, sabay nating turuan siya para malaman niya kung sino ang dapat niyang awayin. Kung sino ang mga taong hindi dapat awayin. Lin Fangxing, sinasabi ko sa'yo, huwag mong isipin na buntis ka sa akin, ay pwede mo akong takutin. Ngayon, sa paningin ko, si Kexin ang pinakamahalagang tao. Lu Mingshuan. Uulitin ko, pumunta ako sa Luz para sa interview. Lu Mingshuan, tingnan mong mabuti. Ito ang opisyal na selyo ng ospital. Malinaw na nakasulat na may selyo ng ospital. Itong bata. Walang kinalaman sa'yo. Huwag kang mag-assume. Tingnan mong mabuti. Ang batang ito ay walang kinalaman sa iyo. Pumunta ako sa Lu Group para sa interview, hindi dahil sa iyo. Alice, huwag mo akong hadlangan. Lin Fangxing, ang galing mo talaga. Mula sa ospital, nakagawa ka ng peking dokumento. Ang ganda ng pagkakagawa ng selyo. Sayang lang, masyadong peke ang acting mo. Akala mo ba bulag ako? Tama nga. Itong pekeng dokumento. Kahit sa ang printing shop, kaya nilang gawin. Pinagsisinungalingan mo pa kami na hindi sa amin ang bata. Akala mo ba, importante ka? Ito ay opisyal na dokumento mula sa City Hospital. May pirma ng doktor at selyo ng ospital. Maniwala ka man o hindi, nasa iyo na. Huwag mo nang dayain ang sarili mo. Dayain ang sarili. Sa tingin ko, matigas ang ulo mo. Lin Fangxing, gusto mo lang gamitin ang bata para manloko ng pera. Anong pinagkukunwari mo? Lu Mingshuan, bitawan mo ako. Isasabi ko ulit, ang batang ito ay walang kinalaman sa iyo. Kung magpapatuloy ka sa panliligalig, tatawag ako ng pulis. Sa DNA report na ito, nakasulat ng malinaw. Ang bata ay walang kinalaman sa inyo. Lin Fangxing, matagal mo na pala akong niloloko at sumama ka sa ibang lalaki, di ba? Kaya pala nagmamadali kang lumayo. May iba ka nang nahanap. Sa hitsura mo, gusto mo pang pumasok sa Lu Group? Walang hiya ka talaga. Pwe? Nako, ang interview ko. Ciao, Kexin. Isoli mo ang phone ko. Iyan ang tawag para sa interview ko. Huwag kang magulo. Hello, ako si Joe Kexin mula sa Joe Group. Ngayon, yung ina-interview ninyo sa Lu Group. Lin Fangxing, siya ay isang babaeng magulo ang personal na buhay. Buntis siya ng isang batang hindi alam ang pinagmulan. Ngayon, gusto pa niyang pumasok sa Lu Group. Sabi ko, mag-ingat kayo. Kung kukuha kayo ng ganyang babae, baka masira ang pangalan ninyo. Joe Kexin, baliw ka. Miss Joe, huwag po kayong mag-alala ang ganitong Lin Fangxing na walang disiplina sa personal na buhay. Ang Luz Cultural Creative ay tiyak na hindi siya kukunin. Ang threshold ng Luz ay hindi kayang tumanggap sa kanya. Narinig mo na? Hindi ka nga tinanggap ng Luz? May kapal ka pa ngang mag-apply? Akala mo kung sino ka? Lin Fangxing, naghanap ka ng lalaking papakasalan mo lang. Peking kasal. Ngayon gusto mo pang makapasok sa Luz. Sobrang yabang mo. Buntis man o hindi, kasal o hindi, wala kang pakialam. Lu Mingshuan, ikaw ang unang nangaliwa. Ginamit mo lang ako pagkatapos. Ngayon nilalait mo pa ako sa harap ng lahat. Zhao Kexin, inagaw mo ang boyfriend ng iba at siniraan mo ako sa harap ng lahat. Akala mo ba, madali akong apihin? Inaapi kita. Ano ngayon? Anong magagawa mo sa akin? Ikaw na babaeng iniwan? Sino ang kakampi sa iyo? Pinalo mo ako. Lin Fangxing, baliw ka na. Ang dalawang sampal na ito ay magtuturo sa inyo kung paano kumilos. Huwag na kayong mang-istorbo sa akin. Ako si Lin Fangxing, ay hindi ako. Isang madaling apihin. Ang ganitong, kumpanyang walang prinsipyo.
Ako, ayaw ko na sa kumpanyang ito. Ming Xuan, tama na. Importante ang partnership ng Luz. Baliw lang siya, ang utang na ito. Babayaran natin balang araw. Boss Lou. Resulta na ng interview. Boss Lou. Ang misis mo ay hindi natanggap. Anong sinabi mo? Hindi natanggap? Paano nangyari iyon? Ang mga ilustrasyon ni Lin Fanching ay top tier sa industriya. Ang Cultural Creative Department dati, ilang beses, siyang inanyayahang pumunta. Ngayon siya ang nag-apply. Paano naman na hindi siya natanggap? Sir Lou, may dumating na reklamo na magulo ang private life ni ma'am. Kaya tinanggihan si ma'am. Kalokohan. Isang hindi tiyak na reklamo, pero tinanggihan ninyo siya. Ano ba ang trabaho ng Cultural Creative Department? Wala ba kayong kahit konting judgment? Kontakin agad si Lin Fanching. Sabihin na hindi na siya mag-i-interview. Nakita ko na ang mga gawa niya. Pasok na pasok. I-hire agad bilang Special Guest Illustrator ng Lu Group. Ayon sa top standard ng grupo ang sahod. Opo, Sir Lou. Gagawin ko na agad. Oo nga pala. Nagkamali ang Lu Group dati. Naagrabyado siya. Mag-sorry ka sa kanya. Noted, Sir Lou. Ang pangit ng kumpanyang ito. Pinaniniwalaan mo lahat ng sinasabi ng iba. Miss Lin, pasensya na talaga kung naagrabyado ka sa interview. Ang Lu Cultural Creative ay laging gusto ng iyong mga gawa. Inaprubahan ng presidente na exempted ka sa interview at i-hire ka bilang special guest illustrator. Ngayon, dadalhin ko kayo para makilala ang work area. Ano? Sobrang bigla naman nito. Yung special invitation ng Lu Group dati ay hindi naman ganun kaganda ang offer. Sa iyong profesionalismo, karapat-dapat ka sa aming pagkilala. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling kontakin ako. Una, dadalhin kita para makilala ang work environment. Kung may hindi ka maintindihan, sabihin mo lang. See? Ang laki ng mundo, pero lagi ko silang nakikita. Lin Fanching, bakit nandito ka pa? Hindi ka ba tinanggap? Gumamit ka ba ng masamang paraan para makapasok? Nakakatawa talaga. Isang babaeng direktang tinanggihan ng interviewer? Paano nakapasok sa Luz? Baka naman may koneksyon para makapasok? Bakit ako papasok sa Luz? Wala naman kayong pakialam. Kung magpapatuloy kayo sa pang-iistorbo, hindi na bagay. Hindi bagay. Ikaw ang hindi bagay. Buntis ka lang, hindi pa sapat, ngayon naman nang aakit ka ng mga tagalus. Ang dumi ng paraan mo. Oo nga, gamit ang iligal na relasyon para pumasok. Buntis ka na. At naglalandi ka pa sa Luz. Wala kang hiya. Hwe. Kayong dalawa, magrespeto kayo. Si Miss Lin ay special invited illustrator ng Luz dahil sa sarili niyang kakayahan. Hindi yung sinasabi ninyo na may koneksyon. Kung magpapatuloy kayo sa kalokohan, tatawag ako ng security. Akala ko kung sino. Si Mr. Lu pala ang kasamang si Special Assistant Joe. Kaya pala si Lin Fanching ay may malaking impluensya, hindi na nag-interview, nakapasok sa Luz. Nakakonek ka pala sa mataas mong posisyon. Sabi ko na. Si Special Assistant pala ang backer. Buntis ka. Ang lakas ng loob mo. Mukhang si Special Assistant Naycott mo. Ang kapal ng mukha mo. Si Special Assistant Joe ay para makipag-ugnayan sa akin sa trabaho. Tigilan niyo na ang pagbibintang. Kung hindi kayo aalis, tatawag ako ng security. Bintang? Tinamaan ka ng totoo. Ngayon, para sa mga magulang mo, tuturuan kita kung ano ang modales. Baby ko. Uy, Sir Lou, may problema. Natulak si ma'am. Muntik nang mahulog. Pumunta ka na dito. Okay. Dati, ako at si Kexin yung sampal mo sa amin. Ngayon, babawi ako sa'yo. Bitiwan mo ako. Sinaktan mo kami. Ngayon, doble ang babawi ko sa'yo. Buntis kang babae. Ngayon, turuan kita ng leksyon. Bitiwan mo ako. Tingnan mo kung hindi kita hampasin. Kaf,
Joe, tulungan mo akong pigilan sila. Zhomo, ang tapang mong tulungan itong babae. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang partner ng Lu Group. Kung saktan mo ako, papaalisin kita sa Lu Group. Joe Mu, anong akala mo sa sarili mo? Bitiwan mo ako. Ito ang sampal. Para sa anak ko. Lin Fanking, sinaktan mo ako. Itong sampal. Ito ang bunga ng pananakot mo. Itong dalawang sampal. Una, hustisya para sa anak ko. Pangalawa, turuan ko kayo kung paano rumespeto ng tao. Sinaktan mo ako. Ang tatay ko ang chairman ng Zhou Group sa Jiangcheng. Gagawin kitang hindi makakapagtagumpay. Hindi makakapagtagumpay. Miss Joe, ang laki ng bibig mo. Babe. Babe. Boss Lu, finally. Nandito ka na. Tingnan mo ang mga empleyado ng Lu Group. Inaapi nila ang mga kasosyo ng Lu Group. Babe. Bakit ka nandito? Nasa first floor ang admin stockroom. Bumaba ako para i-check ang quarterly supplies. Lu. Oh, bitawan mo ako. Lu. Sino ka ba? Bakit ka nakikialam sa Lu Group? Asawa ni Lin Fangxing. Ama ng kanyang dinadalang anak. Pumasok ka na ganyan ang suot mo. Lin Fanxing, saan ka nakahanap ng temporaryong empleyado ng admin? Custom-made suit, hindi mo kayang bilhin? Ano naman ang admin? Kumakain ako sa sarili kong pawis. Hindi tulad ng iba. Mga peste sa loob ng grupo. Siya? Max, 8,000 per month. Sapat ba sa prenatal check-up mo o pambili ng vitamins? Kung ano ang buhay ko. Wala kang pakialam, Boss Lu. Joe, ipapakita ko sa iyo ang opisina. Oh, paakyat na. Siya? Tawag ka lang kung may problema. Ikaw? Pupunta ako mag-inventory sa bodega. Babalik sa opisina pagkatapos. O umuwi ka ng maaga para kumain. Siya. Zoe, tara na. Supervisor lang, nag-aarteng CEO. Alam mo ba kung sino siya? Sino? Siya si Lu Hanzhou, CEO ng Lu Group Lu Hanzhou. Imposible. Sabi niya mismo, taga-admin siya. Niloloko ka lang niya. Siya mismo si Lu Hanzhou. Eddie dito? Bakit asawa niya si Lin Fangxing? Panaginip lang ito. Ano ang karapatan niya? Napangasawa niya ang CEO ng Lu Group. Umuwi ka na. May pork rib soup sa kaldero para sa'yo. Mainit pa. Sa convenience store sa baba. Bagong dating na honey tangerines. Mukhang makintab pa ang balat, kaya binili ko para sa'yo. Ngayon sa opisina. Salamat ha. Para saan? Ibig sabihin, yung tinulungan mo ako sagutin si Luming Xuan, naging berde ang mukha niya. Parang hindi pa hinog na orange. Sinabi ko na. Protektahan kita at ang anak natin. Gagawin ko ang sinabi ko. At saka, sila naman ang may kasalanan. Ang patakaran ng Lu, hindi pa nawawala para hayaan ang bisita na mag-astang bastos. Ito. Pero, balik sa usapan, mukhang sa Lu family, malaki ang respeto sa'yo. Nung nakita ka ni Joe Tezu, parang nakita ang direktang boss niya. Dati tayong magkasama sa negosyo. Parang dating kakilala. Tumulong lang. Sa admin department, ano ang trabaho mo? Munting boss? And admin. Department head. In charge ng company. Ng office supplies. Munting boss din iyon ah. Namamahala ng papel at ballpen ng buong kumpanya? Anong klaseng boss? Sa karanasan lang. Para lang may makain. Pwede kitang tanungin? Magkano ang sahod mo kada buwan? Bakit? Gusto mong i-check ang sweldo ko? Wala. Nagtanong lang naman ako. Kung hindi ka komportable, di wag na lang. Don't worry. Kaya kitang buhayin. At pambili ng gatas ng bata. Sinong nagsabing buhayin mo ako? Kaya kong kumita ng pera. Alam ko.
Alam kong kaya kang kumita. Eto. Reward mo yan. Kukuha ako ng kanin. Ingat. Salamat. Huwag gumalaw. Ay. Aray. Sorry. Ako sasagot ng tawag. Ma'am. Gabi na. Bakit ka tumawag? Fanching, Nay, paano ba naman hindi ako tatawag? Narinig ko na ngayon sa Luz na bully ka at muntik ka ng madapa. Okay naman ang baby. May masakit ba sa'yo? Nay, okay lang po ako. Okay rin po ang baby. Nagkaroon lang po ng konting gulo. Pero naayos na po. Naayos na. Yung dalawang yan. Dapat disiplinahin. Yang si Hanjo, inalagaan ka ba? Kung hahayaan kanyang maapi ng konti. Nay, uuwi ako at didisiplinahin siya. Huwag po kayong mag-alala. Okay naman si Fanching. Wala. Nay, huwag po kayong mag-alala. Inaalagaan ako ni Hanjo. At malusog naman ako. Kanina uminom pa ako ng isang malaking mangkok ng sopas. Ay, buti naman. Buti naman. Ngayon, ikaw, wala dapat aksidente. Bukas dadalhan kita ng pampalakas. Istu mo at inumin araw-araw. Para lumakas ka. Buntis ka na. Mahirap talaga. Nay, huwag na po kayo mag-abala. Meron pa pong pampalakas sa bahay. Ay nako, hindi yun abala. Pinalalakas ko ang manugang ko. Natural lang. Huwag kang mahiya sa akin. Bukas ng umaga dadalhin ko sa'yo. Tanggapin mo na lang. Oo nga. Pamilya naman tayo. Huwag na po kayong mahiya. At saka si Hanjo na yan kung magpabaya at hindi ka alagaan sabihin mo lang sa akin ako na ang haharap sa kanya. Nasa side mo si Mama. Paglingkuran ka, magtimpla ng tsaa, masahe sa paa, lahat yan dapat niyang gawin. Ma, hindi siya maglolo ko. Huwag na kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa sarili ko at sa baby. Sige, hindi na kayo aabalahin ni Mama, tandaan kumain sa tamang oras, huwag magpuyat sa pagdrawing, huwag masyadong mapagod, ang importante ang kalusugan. Sige, bye! Ang sweet ni Mama. Nahihiya naman ako. Naku, ganyan talaga siya. Protective. Kapag na-accept na niya, ikaw na ang manugang ng pamilyang Lu. Ituturing ka na niyang anak. Alam ko. Pero laging may dala siyang regalo. Naaabala ko siya. Hindi naman abala. Si Mama ilang dekada na niyang hinihintay ang apo na ito. Ngayon, sa wakas nandito na paano siya magsasawa. Sa totoo lang, ang sarap ng feeling na kasama kayo. Simula ngayon, ako at si Mama at ang baby, laging sasamahan ka. Yossi, puro ka Yossi. Yung nangyari kahapon, naisip mo na ba kung paano haharapin? Harapin? Paano ko haharapin? Si Lu Hanjo iyon. CEO ng Lu Group. Nag-check ako kahapon. Si Lu Hanjo, 34 anyos. Yung lalaki kahapon, mukhang 30 anyos lang. Saan banda ang 34 anyos? Imposible. Ikaw mismo ang nagsabi kahapon. Yun si Lu Hanjo. Nakita mo siya. Oo, nakita ko. Pero kahapon, nung umuwi ako, magdamag akong nag-isip. Paano kung nagkamali ako? Paano kung kamukha lang? Ulitin mo. Bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Joe Kexen. Alam mo ba ang sinasabi mo? Nung araw na yon, tiyak na sinabi mo sa akin. Siya si Lu Hanjo. Ngayon, sasabihin mo naman na nagkamali ka. Sabi ko lang baka. Hindi naman sigurado. Si Joe Mu, yung trato ni Joe Mu sa kanya, paano mo i-explain? Si Jomu, yung taong yun, hindi mo ba alam? Siya ang special assistant ni Lu Hanjo, magalang sa lahat. Dami niyang nakakasalamuha, makilala yung maliit na supervisor lang. Ano bang kakaiba? Ang ibig mong sabihin? Sa tingin mo, yung tao noong araw, hindi si Lu Hanjo. Hindi ko alam, pero tong bagay, kailangang alamin. Hindi pwedeng hayaan na lang. Paano yan? Subukan si Lin Fangxing, buntis siya, di ba? Pumunta ka sa hospital at mag-check. Check saang hospital siya nagrehistro at saan siya nagpa-prenatal. Makakakuha tayo ng kahit ano. Pagkatapos ng check ano? Kung siya ang asawa ni Lu Hanjo,
Hahanap siya ng best private hospital. Hahanap siya ng best doctor. Kung maliit na manager lang siya, pupunta lang siya sa ordinaryong pampublikong ospital para pumila. Hindi madaya ang prenatal check-up. At saka, hindi mo ba kilala yung tao sa admin ng Lu? Magtanong ka tungkol kay Lu Hanzhou kung sino talaga siya. Anong posisyon? Gaano na siya katagal? Wag muna, dahan-dahan lang, wag tayo magpahalata. Ano ang gagawin natin? Pumunta muna sa ospital. Alamin natin bago magdesisyon kung siya nga ay asawa ni Lu Hanzhou. Kailangan nating magbago ng plano. Magbago ng plano? Kung si Lu Hanzhou ay talagang pinakasalan siya, yung nasa tiyan niya ay anak ng pamilya Lu. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi natin sila pwedeng galitin. Kaya, mag-confirm muna tayo. Kung fails alarm lang. Si Lin Fangxing, gagawin ko siyang miserable. Walang awa. Mas matindi ka pa sa akala ko. Matindi. Matalino to. Akala mo ba ang kontrata ng Lu Corporation ay bigay lang ng langit? Alam mo ba kung magkano ang ininvest ni Itay para sa proyektong ito? Kung dahil kay Lin Fangxing, nasira ito, pagagalitan ako ni tatay. Sige, sayo na. I-check muna. Saka, magdasal ka na yung lalaki kahapon ay hindi si Lu Hanzhou. Kung hindi, pareho tayong malalagot. Kumusta na ang pag-check? Lu Mingxuan at si Zhou Kexin. May galaw ba? Sir Lu, nitong 2 araw, lihim na nag-iimbestiga. Una, sa admin, para malaman ang info nyo. Pero ang mga tauhan ko ay nakadodge. Pumunta rin sa mga ospital para malaman ang prenatal ni Miss Lin. Naghanap din sila ng dating illustrator na kasama ni Miss Lin para malaman ang buhay niya. Kung may abnormal na gastos o biyahe, Sa ospital? Kumusta ang setup? Huwag hayaang mahanap nila ang anumang prenatal records ni Fangxing. ayon sa iyong utos, sa ospital, na-encrypt na namin ang impormasyon ni Miss Lin, kaya ligtas na. Hindi nila ito mahahanap. May isa pa pong bagay. Hinanap ako ni Miss Lin kaninang umaga. Nagtanong siya tungkol sa inyo. Anong sagot mo? Nagtanong si Miss Lin tungkol sa iyong trabaho sa admin. Tinanong din ang oras ng pasok mo at kung may overtime ka. Ikaw? Paano mo sinagot? Ayon sa inyong utos, sinabi kong kayo ay nasa office supplies. Procurement at distribution. Oras ng trabaho ay 9 to 5. Minsan nag-overtime dahil sa inventory. Makatuwiran naman. Patuloy na subaybayan silang dalawa. Bilisan ang pag-ipon ng ebidensya ng Zhou. Saka, isang bagsak. Opo, Boss Lu, aayusin ko po. Mataas ang pride ni Fangxing. Pinakaayaw niya ay maloko. Kung ngayon niya malalaman na nagpapanggap akong mahirap para dayain siya, magagalit ba siya bigla at iiwan ako kasama ang bata? Hindi na ba niya ako patatawarin? Sandali lang. Hintayin ko munang magtiwala si Fangxing sa akin. Saka ko sasabihin sa kanya ang lahat. Sa oras na iyon, kahit gaano pa siya kagalit, sasamahan ko siya. Hanggang sa mapatawad niya ako. Uwi na. Boss, isang hotdog. Boss. Boss, isang hotdog. Bakit kayo dalawa? Kayo? Ba't kayo laging nandito? Anong gusto nyo? Wait, eto na si Lin, ang sikat na ilustrador. Ano? Galing ka lang sa Luz? Mukhang maganda ang trato sa'yo. Buntis ka? At may special treatment ka? Ay, Ba't ka nagmamadali? At least magkakilala tayo. Di pwedeng makipag-usap? Ang bilis mong umalis. Malamang, nagmamadali kang umuwi. Hanapin mo yung asawa mong maliit na supervisor. Lin Fangxing, minsan, hanga ako sa'yo. Pumili ka ng ordinaryong empleyado, tapos pinakasalan mo. Buntis ka pa, para makipaghirap sa kanya. Oo nga. Yung asawa niya, 1 buwan, ilang libo lang. Malamang, yung magandang prenatal package hindi kayang bilhin.
Sabi ko, kung nakinig ka lang sana sa akin noon, bakit ka nagkaganito ngayon? Ano bang sinasabi mo? Anong kinalaman mo? Umalis ka. Huwag kang umalis. Di pa ako tapos magsalita. Ako? Nagpapaalala lang naman sa'yo. Ngayon, hindi mo talaga kilala ang tao. Ikaw huwag kang magpaloko sa itsura niya. Tama, si Keksing. Ang asawa mo, sa panlabas mukhang disente, pero sino ang nakakaalam kung anong problema niya sa likod? Baka nga, hindi talaga siya supervisor. Baka siya ay isang mandurugas na nagpapanggap. Baka naman lalo ka pang malugi. Lin Fangxing, mag-isip ka naman. Ano ba ang Lu Company? Siya, isang maliit na supervisor sa admin department? Kaya niyang makuha si Assistant Joe na igalang siya ng todo? Kaya ka pa niyang i-exempt sa exam para maging special guest illustrator. Kung walang problema dito, sino ang maniniwala? Dahil buntis ka, inaalala ka namin. Ayaw naming mabulag ka. Pinaalalahanan ka lang namin, baka kapag nanganak ka, tumakas siya, at wala ka nang mapag-iyakan. Alam ko kung anong klaseng tao ang asawa ko. Hindi ko kayo kailangan, mga clown, na nagmamagaling dito. Ano pa? Pumasok ako sa Luz dahil sa sarili kong kakayahan. Walang kinalaman ng iba. Kayong dalawa, sa liwanag ng araw, hinaharangan ang manugang ko. Gusto na ba ninyong mamatay? Saan galing ang matandang ito? Nakikipag-usap kami kay Lin Fanxing. Ikaw, isang stranger, anong pakialam mo dito? Umalis ka na agad. Huwag ka nang mangulo dito. Estranggero? Ako ang biyenan niya. Siya ang manugang ng pamilya Lu, na lehitimo. Pinoprotektahan ko siya, natural lang. Kayo naman, mga walang hiya, araw-araw ginugulo ang manugang ko. Ano bang balak nyo? Umalis. Ma, alis na tayo. Huwag mo na silang kausapin. Magalit sa ganyang tao. Di worth it. Huwag mong isiping nakahanap ka ng matandang babae, haharang sa'yo para makatakas. Kung hahawakan mo pa ang nanay ko ng hindi tama, ingat, tatawag ako ng pulis. Pulis? Lin Fangxing, akala mo ba takot kami sa'yo? Dahil may nagpoprotekta sa'yo. Kaya matapang ka? Kayo ang walang kwenta, at nagsisira pa kayo ng iba. Mga kabataan ngayon talagang walang hiya. Matandang bruha, nangahas kang murahin ako, tapos ka na. Nanay, bitawan niyo ang nanay ko. Ako na ang harapin niyo. Huwag hawakan ang nanay ko. Baliw ka ba? Kung hindi ka titigil, sasamahan ka rin namin. Nanay, ayos ka lang ba nanay? Mga walang hiya kayo. Ikaw, dinulakan ka lang namin ng mahina. Bakit ka naman natumba? Gusto mo manggulang ng pera, di ba? Nanay, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ako, masakit ang baywang ko. Di ako makagalaw. Hindi ka namin ginalaw. Tama nga, Ikaw ang nanghina. Ikaw ang natumba. Wala kaming kinalaman diyan. Huwag mo kaming sisihin. ikaw. Ikaw ang unang nang insulto. Depensa lang namin, kahit umabot sa pulis. Kami ang may katwiran. Kayo dalawa ang nagtulak sa nanay ko at nagmamatigas pa kayo. Kung may mangyari kay nanay, mananagot kayo sa akin. Tara na. Tara na. Kapag dumating pulis, wala na tayong maipaliwanag. Tara. Hoy Hanzo, itinulak ni na Luming Xuan si nanay. Natawag na ako ng ambulansya. Pumunta ka na agad. Manatili ka lang diyan. 5 minuto. Darating na ako. Alagaan mo si nanay. At huwag mo siyang hayaang gumalaw. Si. Nanay, ayos lang po. Si Hanzo ay papunta na rito. Nasa daan na ang ambulansya. Tiis ka lang konti. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Soft tissue injury sa baywang ng pasyente. At may minor crack sa buto. Buti hindi naapektuhan ang kritikal na bahagi ng buto. Kailangan ng bed rest ng ilang araw, bawal mapagod. At bawal gumalaw ng basta-basta. Salamat po, Doktor. Pasensya na po sa abala. Sa susunod na pangangalaga, doble ingat ako. Fanxing, pinag-alala kita. Kasalanan ko ito. Hindi ako dapat nagalit sa kanila at pinag-alala pa kita. Nay, huwag mo naman sabihin yan. Sobra na sila. Pinagtanggol niyo po ako, kaya kayo na itulak sa lupa.
Bakit ko kayo sisisihin? Ang pinakamahalaga ngayon ay magpahinga at magpagaling. Nay, kumusta po kayo? Ma, may problema ba ang buto? Ano sabi ng doktor? Masakit ba ngayon ang baywang mo? Ayos lang? Bitak lang sa buto. 2 buwan. Okay na. Huwag kang masyadong mag-alala. Baka matakot si Fangxing. Sorry, Hanjo. Kasalanan ko. Noon, kung hinila ko si Ma at umalis na agad. Hindi nila itinulak si Ma. Masyado akong impulsive. Fanching, hindi mo kasalanan. Sila ang unang nanakit. Ang kapal ng mukha nila, kinalaw ang pamilya ko. Dapat silang managot. Huwag mong isisi lahat sa sarili mo. Fangxing, anong kalokohan yan? Wala kang kinalaman, yung 2 yon, masama ang ugali nila. Inaalagaan kita, dapat lang. Buntis ka. Huwag mong isa puso. Paano kung masira ang katawan mo sa galit? Ma, don't worry. I'm fine. After the checkup, you must be thirsty. I'll go get you hot water. Come. Hanzhao, we can't let this go. They didn't just bully Fangxing. They even attacked me. They must pay the price. Otherwise, they'll think the Liu family is easy to bully. Ma, don't worry. I won't let them off easy. Hey, Zhoumu. What I asked you to gather, Zhou Group, and all evidence on Lu Mingxuan. Within 24 hours, I want to see results. Activate all backup plans. I want their Zhou Group to vanish from Jiangcheng. Lu Hanzhao, who are you really? Alisin sila. Ano ba yung sinasabi mo? Huwag mag-alala, Sir Lu. Lahat ng ebidensya ay na-verify na. Pwede nang i-execute anytime. Pero tungkol kay Miss Lin, Sir Lu? Bakit ka tinatawag ni Joe muna, Sir Lu? Fangxing. Makinig ka sa akin. Ipaliwanag? Ipaliwanag kung bakit tinatawag ka ni Joe na Sir Lu? Ipaliwanag mo ang ibig sabihin ng inalis mo ang Joe? Hindi ka ba isang maliit na manager ng Lu Group? Lu Hanzhao, ano ba talaga ang identity mo? Fangxing, makinig ka kay Mama. Huwag magalit. Si Hanzhou ay hindi sinasadya na lokohin ka. Hindi sinadyang lokohin ako? Bakit niya ako niloko? O kaya, simula pa lang, niloloko mo ako. Hindi ka naman talaga isang maliit na supervisor ng Lu Group. Ano ba talaga ang identity mo? Ako ang CEO ng Lu Group. Lu Hanzhou. Sinabi ng ospital sa akin noon na hindi mo sinasadyang mabuntis ang anak ko. Natakot ako na malaman mo kung sino ako at gagamitin mo ang bata para bantain ako. Kaya niloko kita. Pasensya na. Fanxing. CEO ng Lu Group. Yung business tycoon na kahit sa internet walang picture na makita. Ikaw pala, Lu Hanzhao. Fangxing, huwag mo siyang sisihin. Noong sinabi ng doktor na halos 0 ang tsansa niyang magkaanak ng natural. Hindi pa kayo magkakilala kaya kinakabahan siya. Kaya kanya tines ng ganyan. Tapat? Ang tapat ay panloloko, mula simula, hanggang dulo? Hindi ko kailanman naisip na makiangkop sa mayayaman. May kakayahan ka naman ng lantaran protektahan ako at nanay ko. Pero pinapanood mo lang kaming inaapi. Fanxing. Alam kong nagkamali ako. Mali ang gumamit ng daya para lumapit sa'yo. Mali. Na pinahirapan ka at nanay ng sobrang hirap. Ngayon, hindi ko na talaga alam kung alin sa mga sinabi mo ang totoo o hindi. Fanxing. Hindi kita niloko. Totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit hindi mo ako patawarin. Pananagutan ko kayo at ang anak natin hanggang dulo. Responsibilidad? Ang responsibilidad mo ay lokohin ako. Pinanood mo akong hiyain ni na Lu Mingxuan at Zhou Kexin. Pinanood mo ang nanay ko na itinulak sa lupa para ipagtanggol ako.
Ganyan mo ba ipagtatanggol ang ating pagsasama? Fangsing, wag kang umalis. Hayaan mo akong magsalita. Makinig sa sasabihin mo? Makinig sa panloloko mo ulit? Lu Hanshao, ang galing mo umarte. Bakit di ka na lang maging artista? Pangsing, wag po kayong umalis. Makinig ka muna kay nanay, ha? Ma, wag po kayong tumayo. Umupo po muna kayo. Wag kang umalis. Makinig ka muna kay nanay dyan. Pagkatapos, kung aalis ka, hindi kita pipigilan ni Loko ka ni Hanzo, mali siya. Pinagalitan ko na siya. Pero ang pagmamahal ni Hanjo sa'yo ay totoo. Hindi mo nakita ang itsura niya pag uwi. Araw-araw mo akong kinukulit. Anong gusto mong kainin? At anong gusto mong iguhit? Mas alam mo pa sa akin? Tama si Mama. Mali ako. Hindi dapat kita niloko. Kay Jomu, palagi ko silang pinapakolekta ng ebidensya. Gusto ko maghintay ng tamang panahon. Huhulihin silang lahat. Sa oras na iyon, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng katotohanan. Kaya, pinapanood mo ang nanay ko nung itinulak siya na saan ka? Hindi. Di ko inaasahan. Fangsing. Ako ang nagkulang. Pasensya na. Lu Hanshao, alam mo ba ang pinakamasakit sa akin? Hindi dahil mahirap ka. Dahil niloko mo ako. Buong puso kitang minahal. Pero simula't dulo, nagpapanggap ka. Fangsing. Di ako nagpapanggap. Totoo, ang pagmamahal ko sa iyo. Gusto kitang makasama habang buhay. Totoo rin. Love mo ako? Gusto mo ako? Sa isang galaw lang ng daliri mo, matutulungan mo ako. Pero pinapanood mo lang akong magtiis. Fangsing. Natatakot akong malaman mo kung sino ako. Iiwan mo ako. Natatakot akong malaman mong mayaman ako. Di ka lumalapit sa akin. Kaya sinubukan mo ako, Lu Hanjo. Ako Lin Fangxing, kahit gaano kagipit, hindi ko gagamitin bata para takutin ka. Nagpakasal ako sa'yo para mas mapalaki ang 2 bata sa tiyan ko, hindi dahil mayaman ka. Fanching, naniniwala ako sa'yo. Mula pa noong una, naniniwala akong hindi ka ganoong tao. Si Hanjo itong demonyo. Bulag siya. Huwag mo siyang pansinin pag uwi niya. Paluhodin ko siya sa labahan. Tigilan mo na. Uuwi na ako para tumahimik. Fangking. Huwag mo kong hawakan. Ayaw na kitang makita. Ano pang hinihintay mo? Habulin mo na. Habulin mo siya. Pababayaan mo ba siyang umuwi ng mag-isa? Sabi niya ayaw niya akong makita. Sabi niya ayaw? Hindi mo siya hahabulin? Bobo ka ba? Ang sinasabi ng babae ngayon ay puro galit lang. Kung hindi ka hahabol ngayon, kapag nakauwi na siya at kumalma, mas mahirap nang ayusin. Fanching. Hindi ba sinabi ko? Huwag mo akong sundan? Alam ko. Ayaw mo akong makita ngayon. Pero hindi ko kayang. Iwan kang mag-isa. Buntis ka. Paano kung may mangyari sa'yo? Kung may mangyari man, sa akin lang yon. Wala kang kinalaman. Paanong wala akong kinalaman? Asawa kita. At anak ko rin yan. Kung may mangyari sa inyo, problema ko yon. Asawa? Ngayon mo lang ako tinawag na asawa? Niloko mo ako ng matagal, at ngayon sinasabi mo pa yan sa akin. Fangxing. Alam ko. Ano man ang sabihin ko ngayon, iisipin mong peke. Pero nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng isa pang chance. Hayaan mo akong mag-explain. Fangxing. Noong una akong pumunta sa ospital, dahil sinabi sa akin ng doktor, ang chance kong magbuntis ng natural ay halos 0. Tapos, bigla akong sinabihan na buntis ako. Natakot ako baka gamitin mo ang anak para takutin ako. Kaya, nagpanggap akong mahirap para subukan ka. Pero sa huli, lalo akong lumalapit sa'yo. Nalaman ko. Lalo din akong nahuhulog sa'yo. Natakot ako. Pagkatapos kong sabihin sa'yo ang totoo kong identity, nalaman mo na ang lahat? Baka maisip mo na simula pa lang, pinlano na kita. At tuluyan mo akong iwan. Fansing, I swear,
Ako, si Luhan Joe. Kung sa susunod magsisinungaling ako sa'yo ulit, masagasaan ako ng sasakyan. Baliw ka! Nanunumpa ka ng ganyan. Fansing. Hindi ako loko. Gusto ko lang malaman mo. Gusto talaga kita. Hindi kita kayang iwan. Fansing. Anong tingin mo? Gusto pa ba kita ngayon? Hindi ko alam. Pero, kung ayaw mo sa akin, hahabulin kita lagi. Kung hindi mo ako patawarin, magsusumamo ako lagi. Hanggang mapatawad mo ako. Sira ulo. Nakangiti ka. Hindi ka na ba galit? Sinong tumawa? Malamig na tawa to. Fanching, bigyan mo pa ako ng chance. Pangako, simula ngayon, sasabihin ko sa'yo lahat. Tanong ko lang. Mayroon ka pa bang ibang bagay na itinatago mo sa akin? Wala. Sumusumpa ako. Talagang wala. Walang kahit anong bagay na hindi ko sinabi sa'yo. Lahat ng bagay mula bata pa ako, sinabi ko na sa'yo. Pati yung time na umihi ako sa kama, noong 8 years old ako, nasabi ko na sa'yo. Kung ayaw mo maniwala, tanungin mo si mama. Pwede bang maging seryoso ka? Fanching, salamat at pumayag kang bigyan ako ng chance na to. Mula ngayon, tiyak na aalagaan kita ng mabuti. At pati ang anak. Sa susunod, kung gagawin mo ulit to, sasama ako sa anak natin at tatakas sa lugar na hindi mo na mahahanap. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigyan ng chance na yan. Kung gusto mo, sagutin mo na ang tawag. Hello. Hello, Boss Lou. Sa Joe Group, naibigay na namin ang ebidensya sa CID. Ngayon, ang account ng company nila ay na-freeze na. Dinala si Chairman Joe para imbestigahan. Si Lu Mingxuan? Yung design company ni Lu Mingxuan, ngayon, 5 kliyente sabay-sabay na nag-terminate. Naglabas na ang Industry Association ng memo. Kakanselahin ang lisensya niya. Anong balita kay Joe Kexin? Yung 4 na shop ni Joe Kexin, lahat ay na-seal. Yung mga taga-BIR nagstay ng 3 oras sa bahay niya. Hindi siya umuwi dahil takot. At saka, yung mga dati niyang double contract issue, sapat na para maikulong habang buhay. Yung chain of evidence na ibigay na lahat? Naabot na. Sa CID, sa BIR, sa Industry Association, lahat natanggap na. Yung mga signed report, lahat pumirma sila mismo. At nagselyo, hindi na nila maitatanggi. Bantayan mo pa. Huwag silang hayaan makabangon. Opo, Boss Lou. So, kanina sinabi mo na paalisin sila? Ang totoo? Maaresto silang lahat. Hindi ko sinabing paalisin sila. Ang mga to, gawa nila yan sa sarili nila. Joe, pag-iwas sa buwis. Lu Mingxuan, pagnanakaw ng pondo. Pagkopya ng akda. Si Joe Kexin? Siya, pumirma ng dual contract. Ang mga to, alin sa mga yan ang pinilit ko silang gawin? Sa totoo lang, hindi ko inakala. Mapupunta sila sa ganito. Kasi sobrang bait mo. Noong inaapi ka nila, hindi nila naisip kung aangkop ba. Hanjao, salamat. Anong sasalamatan? Ikaw ang asawa ko. Anong thanks? Ikaw ang asawa ko. Mula ngayon, poprotektahan kita ng mabuti. Kung may ibang mga api sa'yo ulit, gagawin ko silang. Wala man lang mapag-iyakan. Bakit wala pa ring balita? Si Hanjo na yun. Naayos na ba talaga? Hindi pwede. Huwag tawagan. Baka nag-aayos at sweet sila. Kung tatawag ako ngayon, baka kagulo lang. Hintay lang. Hintay lang.
Mrs. Lu, dinalaw ka namin. Oo nga, Mrs. Lu, binisita ka namin. Mrs. Lu, mabuti ka na ba? Anong ginagawa niyo rito? Auntie, bisitahin ka lang namin. Alam naming mali kami. Dito kami humingi ng tawad. Oo nga, Mrs. Lu, alam naming mali kami. Mga piling pampalakas ito, Redbird's Nest, Ginseng, Deer Antler. Lahat ito ay ipinabili namin sa mismong pinagmulan. Tanggapin niyo po, pampalakas ng katawan. Pampalakas? Baka nga maputol ang buhay ko. Noong itinulak ninyo ako, ang yabang-yabang nyo. Ngayon nagpapanggap kayong mabubuting anak? Auntie, walang kwenta ako. Masama ang kamay ko. Hindi ko dapat kayo tinulak. Pwede niyo akong saktan o pagalitan. Pakiusap, kumalma kayo. Auntie, alam naming mali kami. Pakiusap, sabihin niyo kay Mr. Lu na tumigil na. Kung magpatuloy ito, masisira na ang pamilya namin. Di wala na. Ano bang pakialam ko? Noong kayo ay nanakit kay Fang Xing, naisip ba ninyo na darating ito? Auntie, nagkasala ako kay Fang King. Walang kwenta ako. Hindi ako tao. Wala akong konsensya. Auntie, pakiusap. Sabihin niyo kay Mr. Lu. Tigilan na niya kami. Pangako ko. Simula ngayon, lalayo ako kay Fang Xing. Hindi ko na siya lalapitan. Pakawalan ka? Noong kayo ay nanakit kay Fan Xing, noong itinuring mo siyang isang kasangkapan, naisip mo bang pakawalan siya? Nung nasa lobby ka ng kumpanya, tinulak mo siya. Pinabayaan mo ba? Ako. At ikaw, Joe Kexin, nasa lobby ka ng Luz. Paano mo ininsulto si Fang Xing? Sinabi mong magulo ang private life niya. Sinabi mong buntis siya. Sinabi mong umangat siya sa buntis. Ang mga iyan, lahat yan sinabi mo? Ako, masama ang bibig ko. Nag-iimbento ako, tita. Mali ako. Tama na. Tigilan mo na. Pumunta kayo. Natatakot kayo sa anak ko, di ba? Naparusahan kayo. Nagpapanggap kayong nagsisisi. Tita, taos puso kaming nagsisisi. Talaga. Taos pusong pagsisisi? Tanong ko sa inyo. Nung tinulak ninyo ako, inisip ninyo ito. Hindi, di ba? Noong tinulak ninyo ako, akala ninyo ako lang ordinaryong matanda. Tinulak lang, wala iyon. Inapi lang, wala iyon. Walang gagawa sa inyo, di ba? Hindi po, tita. Talaga po kami. Si Luhan Joe na ang anak ko. Natakot kayo. Nakiusap kayo. Lumuhod kayo. Kung ang anak ko ay talagang isa lang maliit na supervisor sa admin, kayo ngayon, pupunta pa ba kayo? Umalis na kayo? Ayoko nang makita kayo kung may sasabihin kayo. Kausapin ninyo ang anak ko. Tita, ayaw mo pa rin kaming patawarin? Patawad? Karapat dapat kayo? Anong ginagawa ninyo? Sino ang nag-allow sa inyo? Boss, Lu. Tumunta kami para humingi ng tawad. Alam na naming mali kami. Boss Lu. Boss Lu, maawa ka naman. Patawarin mo ang pamilya namin. Dinala ang tatay ko. Inatake sa puso ang nanay ko. Na-ospital siya. Pakiusap. Ayos ka lang ba? Wala naman silang ginawa sa iyo. Ayos lang ako. Nakakainis lang sila. Paalisin na sila. Mawag kayong magalit. Sabi ng doktor, kailangan niyong magpahinga. Fan King, pakiusap. Magsalita ka para sa amin. Dahil sa 3 taon nating pagkakakilala. Paano mo naman ako hahayaan na ganito? 3 taon. Noong nag-cheat ka kay Joe Kexin, bakit hindi mo naisip ang 3 taon? Noong ginamit mo lang ako, bakit hindi mo naisip ang 3 taon? Mali ako, gago ako. Pero nagsisisi na ako. Pigilan mo si Boss Lu. Kumpanya ko, pera ko. Wala na. Wala ka ng lahat, lalapit ka sa akin. Luming Swan, wala ka bang hiya? Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo, paano ako napunta sa ganitong sitwasyon? Ano ba ang sabi mo noon? Sabi mo si Lin Fanching. Walang backer, madaling apihin. Gusto mo, apihin mo, kahit paano. Ngayon ako ang sinisisi? Hindi ba ikaw ang kusang lumapit? Sabi mo, mayaman ang pamilya mo na makakatulong sa negosyo ko. Magpapayaman sa akin. Ang bulag ko talaga. Kung hindi mo tinulak yung matandang babae, magiging ganito ba tayo? Tinulak ko? Hindi mo tinulak? Bali ba ang kamay mo? Tama na. Mag-away kayo sa labas. Huwag kayong makasagabal sa nanay ko. Boss Lu, nakikiusap ako. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Magiging, alipin, kita. Basta't pakawalan mo ang pamilya ko, pakiusap. Boss Lu, nakikiusap din ako sa'yo. Basta't pakawalan mo ako. Lalayuan ko si Lin Fangxing. Hindi na ako magpapakita. Ngayon kayo nagmamakaawa? Huli na. Tama na. Huwag kayong mag-artista. Nakakadiri. Boss Lu, nakikiusap ako.
Kung mag-aaway pa kayo, tatawag na ako ng security. Ano pa ba ang gusto ninyo? Nakaluhod na kami at nakikiusap sa inyo. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Para pakawalan ninyo kami. Ano pa ba? Ang sitwasyon ninyo ngayon, hindi ba kayo ang may kasalanan? Fan King, 3 taon tayong nagsama. Wala man akong nagawang malaking bagay, may hirap naman akong pinagdaanan. Ang sama mo naman? Hirap? Noong itinuring mo akong kasangkapan, bakit hindi mo naisip ang hirap ko? Noong niloko mo ako kay Joe Kexin, bakit hindi mo naisip ang hirap ko? Sa lobby ng Lu Corporation, noong itinulak mo ako, bakit hindi mo naisip ang hirap ko? Kasalanan mo ito. Kung hindi dahil sa'yo, paano ko makikilala si Fanching? Paano ko siya ginulo? Huwag mo dito i-shift ang blame. Sino ba ang nagsabi noon na si Fanching ay madaling apihin? Sino ba ang nagsabi noon na gustong apakan si Fanching? Ano ngayon kung sinabi ko? Pumayag ka rin naman. Sabi mo rin dati gusto mo nang hiwalayan siya. Naloko ako sa'yo. Kung hindi dahil mayaman pamilya mo, sino naman ang magkakagusto sa'yo? Pera ng pamilya namin ang gusto mo. Lu Mingxuan, buwisit ka! Puro aso't aso, puro balahibo. Tama si Fangxing. Dog eat dog nga. Sino bang sinasabi mong aso? Kung sino sumagot, aso. Lin Fanking, huwag kang sobra. Pumunta ako para humingi ng tulong sa'yo. Hindi para insultuhin mo ako. Insulto? Noong insultuhin ninyo ako, bakit hindi ninyo naisip na insulto? Luming Swan, anong ginagawa mo? Ibaba mo ang kutsilyo. Wala akong gustong gawin. Gusto ko lang tigilan ninyo ako. Kung hindi mo ibababa ang kutsilyo, hindi ka na makakalabas sa buong buhay mo. Hindi na ako makakalabas. Pera ko, kumpanya ko, wala na lahat. Ano pa ang gusto ninyo? Gusto mo saktan anak ko? Halika. Sa akin mo gawin. Basta't itong matanda kong katawan. Tinulak ninyo na ako. Hindi na bali ang isang saksak. Huwag mo akong pilitin. Lu Mingxuan, baliw ka. May sakit siya. Wala akong pakialam. Kayo ngayon, kung hindi ninyo ako titigilan, hindi na ako mabubuhay. Basta't hindi na rin ako mabubuhay. Fangxing, dalhin mo si nanay. Hanjo, ingat sa kutsilyo. Buntis ka, huwag kang lumapit. Ma, wag mo akong pakialaman. Itong sampal, para sa nanay ko, 2. Nasakta ng baywang niya. Sinakal mo pa ang leeg niya. Wala ka bang pagkatao? Itong sampal, para sa akin ito. Talagang nabulag ako. 3 taon kitang sinamahan. Nandidiri ako. Lin Fangxing, pinalo mo ako? Kapag nakalabas ako, gigibain ko ang pamilya mo. Lumabas? Akala mo makakalabas ka pa? Yung tawag kanina, panloloko lang yan. Hindi tumigil si Joe mo. Ang ebidensyang dapat isumite na yung sa economic crime, naaresto na rin. Kahit lumabas ka ngayon, ang naghihintay sa'yo sa labas. Pulis, Niloko mo, ako Lu Hansho, gago ka. si Joe mo ay kasama na ang mga pulis at security guard. Lahat ng pasukan at labasan ng ospital, harang na. Lu Mingxuan, gusto mong pumunta sa ibang bansa, di ba? Pulis na ang maghahatid sa'yo tour sa presinto. Libre. Boss Lu nahuli na si Joe Kexin. Ito ipasok mo rin. Sabihin mo sa pulis sa baba, kidnap, pananakot ng kutsilyo. Mahihirapan siya. Sige, Boss Lu. Lu Hanjo, maghintay ka. Hindi pa tayo tapos. Sa ganitong sitwasyon, may gana ka pa magbanta? Ma, huwag ka munang magsalita. Tatawag ako ng doktor. Huwag ka umalis. May sasabihin ako sa'yo. Ma, anong sasabihin? Pagkatapos na lang ng doktor. Ang dami ng pawis ninyo. Namumutla kayo. Wala lang. Natakot lang ako kanina. Kinakabahan. Dumudugo pa ang leeg mo. Yan ba ang wala lang? Gasgas lang. Nagkaras lang ng balat. Masaya ako. Masaya? Nakapatong na ang kutsilyo sa leeg ninyo. Anong masaya? Masaya ako sa inyo. Ang galing ng pagtutulungan ninyo. Isa ang umakyat ng atensyon. Yung isa, sumugod. Itong matanda kong katawan. Sulit na. Huwag muna kayong magsalita. Nakikiusap ako. Dapat kong sabihin. Nakabaon ito sa puso ko. Masakit. Fengsheng. Ang panloloko sa'yo ni Hanjo. Pinatawad mo na ba siya? Ma. Ako. Alam ko na may tampo ka.
Pero itong si Hanjo, mula bata, hindi marunong mag-express. Mahal ka niya. Nakikita ko, Huwag na kayong mag-alala niyan. Tatawag ako ng doktor. tumahimik ka. Hayaan mo akong matapos. Fangsing. Sa buong buhay ko, gusto ko magkaroon ng manugang. Apo na lalaki. Ngayon, meron na. Masaya na ako. Mawag ninyong sabihin yan. Kailangan ninyo makitang isilang ang bata. At makitang lumaki ang bata. Siyempre naman, tutulungan ko kayong mag-alaga ng bata. Tuturuan ko pa siya. Tawagin akong Lola. Doktor, magising ka na. Bakit ako nakatulog? Halika maupo. Nahimatay ka kahapon. Muntik mo kaming patayin sa takot. Nahimatay ako. Bakit hindi ko alam? Kumusta pakiramdam mo? Okay lang ako. Medyo nahihilo lang. Sabi ng doktor yung sakit sa likod mo kailangan pang magpagaling. Medyo nasobrahan sa takot. Ngayong mga araw magpahinga ka ng mabuti. 2 araw na obserbasyon. Pwede ka nang lumabas. Umuwi para magpagaling. Sabi ko naman, okay lang ako. Kayo dalawa ang OA ninyo. Mamuntik mo kaming mamatay sa takot. Swerte ko ayaw ako kunin ng kamatayan. Iniisip ko pa naman makita ang apo ko na isisilang, kaya hindi ako pwedeng mawala ngayon. Ma, wag mo na kaming takutin sa susunod. Sige, hindi na kayo. Fanching, nagluto ako ng manok para sa'yo. Uminom ka habang mainit. Wag gumalaw. Humiga ka na. Ma, sabi ng doktor, sa mga araw na ito ang due date. Pwede kang manganak anytime. Alam ko. Kaya araw-araw ako nagdadala ng sabaw Fanching. Kumusta pakiramdam mo? Ma, okay lang ako. Mabuti naman. Siya kasi araw-araw sobrang kabado. Sinusundan ako kahit saan. Nag-aalala lang ako sa'yo. Si Hanjo dapat ang kabado. Ang manugang na mga anak ay isang malaking bagay, Hanjo. Sabi mo dati yung tungkol sa kasal. Ano na ang paghahanda? Hintayin si Fanching. Pagkapanganak. Kapag okay na ang katawan isagawa na natin. Yung venue. Napili ko na, yung wedding, book na. Ngayon naghihintay na lang na gumaling ka. Sisi. Kapag dumating na, bibigyan ko kayo ng malaking angpao. Gagawin nating bongga. Anong nangyari? Masakit ba ang tiyan mo? Wala. Bigla ko lang naalala. Noong bata pa ako kamag-anak ang nag-alaga salit-salitang pinalaki. Hindi ko inakala na darating din ako sa ganitong araw. Silly. Mula ngayon pamilya na tayo. Si Mama ay ang tunay mong nanay. Si Hanjo ay ang tunay mong asawa. Ang bata ay ang tunay mong anak. Wala kang dapat isipin. Panatag ang loob. Maging Mrs. Luca na lang. Mula ngayon? Ako at si Mama at ang anak sasamahan ka namin habang buhay. Si